Wala nang intro-intro, pati daw 12 years old ni rep ni Kibuloy. Paano nagkasya kay Utoy sa laki ng kanyang putotoy? Totoo ba ito o ginagawa lang tayong kulokoy? Kasi lahat ng kampi kay Duterte unti-unti nang tinataboy. Pati si Harry Roque ginagawang baboy. Kongreso, wag nyo nang ipagpapatuloy. Kasi maliwanag na sa hukuman ito'y pambababoy. Ang Korte Suprema ang may jurisdiction dito. Kongres hindi kasali sa inyong trabaho. Na kapag hindi dumalo sa pagdinig ay pwede nyo nang ipakulong ang isang tao. Nasa inyo na lahat ng kapangyarihan sa saligang batas, yan ay pang-aabuso. Ano ang basihan ng contempt order? Iwala siya sa poder ninyo. Wala kayong kapangyarihan na umaresto. Malinaw na ang Korte Suprema ay hindi nyo na nire-respeto. Inaagawan nyo na sila ng trabaho. Kayo na ang nanghuhusga, mas malakas pa pala ang kapangyarihan ninyo sa judiciary at sa Pangulo. Sa bagay, nandyan naman yung buhaya na sinusunod ninyo. Alam nyo, nakakainit lang ng ulo. Bintang kayo ng bintang pero wala naman kayong resibo. Si Marcos nga merong litrato kasama ang bus ng Pugo. Hindi kaya binabaliktad nyo kami, wag kayong gago. Sa kabila ng hirap at gutom, mas inuna nyo pa ang manira ng kapwa-tao. Ito'y gawain na hindi patas at kasiraan ng bayang ito. Hayaan na lang ba ng Pangulo ang ganto? Ito ang nagpapatunay ng kahinaang leadership kaya hindi nararapat ito. Sabi nga ni Kong Marcolita, effective to di ang sinabi ng Pangulo. Pero bakit nandyan pa rin ang Pugo? Sabi naman ng kababayan natin, pinalitan lang ng pangalan ang iligal na gawaing ito. Ang kaplastikan at pagpapasikat ang paraan para bumango. Ang kasiraan ng kabilay tagumpay ninyo. Hindi nakukuha ang loob ng mga Pilipino. Tulad ng sili, hindi nawawala ang anghang, dudurugin mo man ng pinong-pino. At ito ang balitang bago. Sa Sabina Shoal, inalis daw ang ating barko. Akala ko ba ipagtatanggol natin ang ating teritoryo? Ano yan, tapang-tapangan lang para sabihin na duwag ang dating Pangulo? Sabi naman ni Vlogger Alicia, si Shiminit at si Marcolita nagkampihan ang dalawang bastos. Di ba sabi ni Inday Sara, kayo ang tunay na bastos? Nakakaya naman sa'yo si Saldico ang iyong boss. Bilyon ang nawala sa mga Pilipino tapos ganyan ka pa mag-post. Huwag kang magbulag-bulagan para lang sa views. Ito pa lang si Vlogger Alicia ay idol niya si Trillanes. Kaya taong bayan dapat lang kayong mainis. Naniniwala ba naman siya sa sundalong panis? Na ang kayamanan daw ni Kibuloy galing daw sa pangungurakot ni Duterte. Maya naman kayo, yung bahay niya sobrang napakasimple. Hindi siya katulad ninyo na pasosyal, maraming binusog, dumami lang ang kakampi. Ganyan ang ugali ng dating presidente. Mas piniling maging simple, matulungan lang ang pobre. Yan ang kagandahang loob na pilit niyong kinukoble. Huwag tayong magbulag-bulagan sa proyekto, sino ba ang nakagawa ng marami? Yung utak kasi ng mga vlogger sobrang napakarumi. Bagong balita, Estila Kimbo ipapatawag sa Senado. Ibabalik daw ang budget ng pangalawang Pangulo. Aba ay nararapat lang yan, no? Kasi si Inday Sara parang siya na ang Pangulo. Siya na ang gumagawa sa trabaho ng Pangulo. Hindi lang niya sinasabi pero nag-iikot siya, tumutulong sa mga tao. Kayo, namimilit talaga kayo kung ang budget saan gagamitin to. Tumutulong nga siya pero sikrito. O ito, may nag-comment. Si Amanda daw ay ka-worker sa QGC. Maarte at bastos magsalita, agoy. O Amanda, mataray ka pala pero bakit hindi ka lumaban kay Kibuloy? Dapat hindi ka natakot, dapat kinagat mo ang kanyang putotoy. Para ang panggagahasa ay hindi matuloy.